Sound check. Ayan. Good morning sa bawat isa. How are you today? All is well. Amen. Batiin nga po natin ating katabi ng 2 thumbs up. We are blessed and highly favored. Bakit natin sinasabi we are blessed and highly favored? No? Kasi yan po yung totoo na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay, babaan po natin ng konti ang volume. Nagpi-feedback. Ayan. Okay, lagi po natin sabihin ang mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay po natin. Buhay at kamatayan, tandaan po natin ang buhay at kamatayan nasa dila. Kung ano po yung sinasabi natin, yan po ang nangyayari. Kaya lagi natin sinasabi, we are blessed and highly favored. Kahit hindi pa ho natin nararamdaman. Kahit na meron tayong problema, meron tayong pagsubok, meron tayong dinadaanan, pero lagi nating sambitin, we are blessed and highly favored. Tayo po'y pinagpala, tayo po ay pinaburan. Araw-araw sabihin po natin, tayo'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Bakit? Kasi yan ang gusto mo na mangyari. At ano man ang sinasabi mo, yan po yung gagawin ng Diyos na nasa langit. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Sino sa inyo naniniwala siya po'y pinagpala at pinaburan? Amen? Tunay nga po na yung sinasabi nating awit kanina, speak the name of Jesus because yung name ni Jesus ay makapangyarihan. Nung ang panahon po ni Apostol Pedro, nung sila po'y nasa templo, meron po isang pulubi doon na nakatingin sa kanila at kala ng pulubi, ito'y lilimusan sila ni Pedro. Sabi ni Pedro, silver and gold I have none. But in the name of Jesus, rise up. At ang kanyang tuhod ay lumakas. Bakit? Because there is power in the name of Jesus. Amen po ba? Kaya nga po, napakahalaga na tayo ay palaging makinig ng salita ng Diyos. At tayo po'y narito sapagkat this is the Lord's Day. Nag-aalay tayo, nagbibigay tayo ng oras, ng panahon, tuwing Sunday, nagpupunta tayo rito, no? Ay, bakit tayo nagpupunta? Upang makita natin lalo ang kabutihan at ganda ng kanyang mga salita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? At sa mga nasa live stream, alam ko po na kayo po ay nariyan at malayo man kayo, pero tayo po yung pinag-iisa ng Espiritu ng Diyos, magitan po ng media ay ginagamit ng Diyos ito para tayo po yung magkaugnay-ugnay, nagkaroon tayo ng connection. At sa mga nanonood, lalagay nyo lang po dyan, kayo po ay present. Bakit kailangan ng present? Meron po tayong pag-aaral. Within 15 lesson, kapag natapos po natin to, meron tayong graduation. At ang kailangan lang ay attendance. No? Kung hindi man kayo makapunta, manood po kayo, nasa bahay kayo, lalagay nyo lang dyan, present po, watching sa Polo, watching sa Hagonoy, saan man tayo naroon. Kung hindi talaga kayo makapunta, ay iyan po natin, lagay lang po kayo dyan ng present po kayo sa araw na ito. Okay. Itutuloy po natin yung pag-aaral po natin last Sunday. Ito po ay may pinamagatang created like God. Sino sa inyo ang naniniwalang nilikha ka ng Diyos, nakatulad ng Diyos? Di ba, pinag-aralan natin na dalawang bagay doon ang pananaw ng tao. Pananaw ng tao, mayroong theory of evolution. Hindi naman tayo papayag doon. Tignan mo yung katabi. Hindi naman mukhang unggoy, di ba? Tayo po ay wonderfully made by God, no? Fearfully and wonderfully made ng God. Kasi tayo, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kaya nga tayo nagpapasalamat araw-araw kahit, lalo sa mag-asawa, kahit bagong gising ang iyong asawa, ay masayang-masaya ka, wow. Kasi nga, isa siya sa nilikha ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga na lagi natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Okay. Sa ating pag-aaral, sabi ko nga, ito po yung last session noong first na module. Ito po yung module na sinasabi ko po sa inyo. No? At in-encourage po namin kayo, bumili kayo nito. 20 pesos lang po ito. No, at least meron po kayong binabasa sa bahay kung kayo po ay meron kayong nababalikan nyo.
Hindi na po kayo magsusulat. Hindi ko na po kayo ni-required. Meron dapat may ballpen, merong notebook. Hindi na po. Ito na po. Bibili nyo na lang po. 20 pesos. No, hindi ko po binebenta to para kumita. Hindi po yun. Para, pag pinaserox nyo po ito, sige, xerox nyo na lang po. Walang problema. Pero mas malaki pa ho magagastos nyo pag sinerox nyo. Di bumili na lang po kayo, 20 pesos. Yung kasi ito po, almost 39 pesos. 20 pesos na lang po sa inyo. Ang church na po ang sasagot nung halos kalahati. No? Yun po ay para rin po sa bawat isa sa atin. Ngayon, ito na po yung kalahati. Nung linggo, yun po yung kalahating pinag-aaralan natin. At nahinto po tayo saan? Nahinto po tayo doon sa God ay triune God. Naalala po ba niyan? Balikan po natin. Life application. Last Sunday, meron tayong life application. Believe that the story of creation. Naniniwala tayo dito. No? Naniniwala tayo sa istorya ng creation sapagkat yan po yung nakasulat sa Bible. Malinaw na malinaw. May mga verses po tayo doon na ang tao inilikha ayon sa kanyang wangis, ang tao inilikha na mas mababa lang sa Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos na bagay o ng lahat ng bagay nilikha ng Diyos, ang pinakamataas na nilikha ng Diyos ay ang tao. Bakit? Kasi nilikha niya yan ayon sa kanyang wangis. No, hindi ho tayo nilikha ayon sa wangis ng anghel. Hindi tayo mas mababa. Mas mataas pa tayo sa anghel. Kasi mas mataas tayo ng kaunti sa Diyos, mas mababa tayo ng kaunti sa Diyos. Alam niyo po bang tayo pa ang hahatol sa mga anghel sa huling panahon? Kasama tayong hahatol doon sa mga nagrebelde sa Diyos, no? Pangalawa, tayo po ay maniwala na we are created like God. We are created by the Father, by the Son, and by the Holy Spirit. Ano? Yan po yung gumawa sa atin, hindi lang po ang Diyos Ama, kasama po sila. Ang Trinity ay kasama sa paglikha sa atin. No, sabi nga po doon sa Juan, sabi doon nang pasimula pa'y naroon ang salita at kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay ang Diyos. Walang nilikha kung hindi sa pamagitan niya. Wala hong nalikha kung hindi sa pamagitan ni Jesus Christ. Lahat ng bagay nalikha dahil kay Jesus. Kasi si Jesus yung Word. Kaya nga, always speak the name of Jesus. Because in the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus. No, lagi natin sabihin, in the name of Jesus, ako'y magaling na. Ako'y malakas, malusog, masigla araw-araw. Sabihin natin, I am healed in the name of Jesus. Dahil yan po yung katotohanan at paniwalaan po natin. No? Yung big idea po natin noong nakaraan ay I am created like God. Ngayon, pag-uusapan po natin, kung ang Diyos po ay triune God, ang tao po ay, man is a triune being. No? Naniniwala po ba tayo na triune being ang tao? Makikita po natin yan. Sabi nito, God is a triune God, likewise man is a triune being. Triune being, God is Elohim. Napag-aralan natin, yung Elohim ay divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The human is Trinity also. Ano po yun? Yung human binubuo ng spirit, soul, and body. Pagka soul lang, hindi yun human being. Pagka katawan lang, hindi po yun human being. Pag walang soul, hindi po yan human being. Ang human being, tatlo yun. Binubuo ng tatlo. Sabi doon, spirit, soul, and body. Sabi po ng 1 Thessalonica 5:23, may the God who give us peace and make you holy in every way and keep your whole being. Pag sabing whole being, kabuuan, spirit, soul, and body, free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. No? Tingnan po natin, ibig sabihin po ng kabuuan po ng pagkatao ng isang tao ay sa theology ito po tinatawag po na trichotomy. Pag trichotomy, ito po ay pinapaliwanag na ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Sino po sa inyo may katawan? No, sino sa inyo niniwalang meron siyang
body, meron siyang soul, meron siyang spirit, no? Sa Greek word, sabi po nito, ito po makikita natin, pinapaliwanag dito na bakit kaya, kasi may mga tao hindi naniniwala dito sa Trinity of man, no? Meron pong Trinity of man, ito po yung soul, body, and spirit, no? Sabi nito doon sa original text sa ating binasa kanina, to pneuma, ito po yung tinatawag na the spirit, kai ho, suhe, the soul, yung kai to soma ay the body. Ang wikang English po nito ay the soul, the body, and the spirit. Ibig sabihin, pag may da, ay meron po itong distinction. Meron po itong separation. Kasi pwede namang wala noon eh. Pero bakit nilalagyan pa ng distinction? Kasi nga magkakaiba sila. No, sa isang katawan ng tao, meron silang sari-sarilang distinction. No? At sabi doon, ang distinction at separation ng bawat isa ay higit na pinaliwanag po ng conjunction na end. Pagka end, ito po yung kai, at article na da, to, hoto, yung da yun. Sa original text po ng da ay to, hoto. Pag nakakita po kayo ngayon, da yun, yun po yung distinction, yun po yung separation o conjunction na sinasabi. The spirit, soul, and body, the spirit, the soul, and body, this simply argue that the three are distinction and separate from each, and yet comprises one being. No? Iba-iba ho yan. Meron pong separation, pero comprises of one being. In the same manner, of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di po ba? Naniniwala tayo in Trinity of God, merong Father, the Son, and the Holy Spirit, but sila po ay iisang Diyos. Ano? In essence, meron po silang, sa personality, meron po silang tatlo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, pero sila po ay iisang Diyos. Naniniwala tayo dito? No, may mga teolohiya na naniniwala na ang tao ay katawan lang at kaluluwa. No? Kasi nga, mas madaling paniwalaan yun eh. Mas pinaniniwalaan nila, may mga taong ganito, ang tawag nila dito ay dichotomy. Yung isa, trichotomy, tatlo yung pinaniniwalaan na bumubuo sa isang tao. Ito pong mga taong ito naniniwala sa katawan lang at kaluluwa lang, ito po ay dichotomy. Ang ganitong posisyon ay pinasasubulian ng Bagong Tipan. Tulad ng binasa natin kanina. No, sa Thessalonica, no? The whole being, sabi kanina, may the God of who gives us peace make you holy in every way and keep whole being the spirit, soul, and body. Dapat pwede na lang soul and body. Bakit sinabi pa yung spirit? Kapag binasa daw sa original texto, merong the spirit, the soul, and the body. Meron pong sari-saring distinction. Kanina, sabi ko kanina, the article po ng tohoto clears, suggests that each one is distinct and separate in the same manner that the Father, no? Yung Father po ay to Patros, and of the Son to Hoyo, and the Holy Spirit ay to Hogyo Pneumatos. Ang ibig sabihin, distinct, separate from each other, yet one in the mystery of the Holy Trinity. One in the mystery of the Holy Trinity. Ganun din po ang tao. No? Pag binasa po natin, kasi po yung pinaka-kinasihan ng Diyos yung original text. Yung translation, iba-ibang translation. Bakit kaya? Pag bumasa po kayo ng Bible, bakit iba-iba yung translation? No? Parang, kasi nga yung sabi nila, King James lang ang pinaka iniisip nila, pinakamalapit, pero meron pa ring pagkakamali doon. Ibig sabihin pagkakamali, may kakulangan pa rin kasi nung lumang panahon, kapos ang English. Kaya ngayon, marami na pong translation ng English, nagkaiba-iba na po ng translation, pero sa original text, ito pong tinatawag na soul, body, and spirit ay merong separate distinction. Iba-iba po ito ng essence, pero kabuuan ay isa po sa loob ng tao. Okay. Sabi po doon sa Luke 1:46, ano po sabi ni Mary? Ang sabi po ni Mary, my soul glorify
the Lord. And my spirit rejoice in God, my Savior. Ito po isa sa sinasabi rito na pinasasubalian na yung paniniwala na ang tao ay kaluluwa lang at katawan ay bakit sinabi pa ni Mary na my soul glorifies the Lord and my spirit rejoice God, my Savior. Pwede namang sabihin niya na my soul glorify the Lord and rejoice in God's my Savior. Bakit dalawa? Bakit magkaiba? Kasi nga magkaiba talaga. Binubuo yan sa loob po natin, meron pong spirit, soul, and body. Mamaya makikita natin ang kahalagahan ng spirit. No? Kalagahan ng spirit, makikita po natin mamaya. Sabi po ng Hebrew 4:12, for the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and as joint and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Tingnan po natin, meron pong division of soul and spirit. Ibig sabihin yan, magkaiba. Para po isang kwarto. Ito po, nung binili po natin, wala po itong kwarto na kids room. No, hindi po natin, wala pang kids room, buo po yan, wala pang kesame. No, salamat po sa Diyos, may nagpa-kesame. At nilagyan po ng division. Pag sinabing may division, may separate na lugar. Tama? Ilan ngayon? Pag nilagyan lang po ng kids room, ilan na pong room to? Worship hall, saka kids room. Dalawa. Di ba may separate? May separate po yon. Ganon din po doon sa ating binasa kanina, na ang salita ng Diyos ay matalas tulad ng tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu. Kaya po yung sinasabi ng dichotomy ay pinasusubalian ng Bible. Kasi sa Bible, sinasabi na ito ay mayroong distinction. Merong hiwalay na pagkakakilanlan. Tingnan po natin, man is a spirit being. Maniwala po tayo dito. No? Man is a spirit being. Naniniwala po ba tayo man is a spirit being? Okay. Sabi dyan, man is a spirit being. Wala na yata. Yan. We are created like God. God is a spirit. Man is a spirit being. Isa sa mga pangunahing turo sa teolohiya ay ang Diyos ay espiritu. Naniniwala tayo doon. Ang Diyos ay espiritu, God is spirit. Ganito mismo ang sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, ang Diyos ay espiritu. Sabi yon ni Jesus Christ doon sa babaeng Samaritan, doon sa balon. No, natandaan po natin istorya. No? Sabi sa John 4:24, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Hindi naman, God is a spirit, those who worship Him must worship in soul and truth. Sinabi doon is spirit and in truth. No? Gayon din ang tao. Ang tao ay espiritu, ito ang tunay na ikaw. Ang kabuuan ng pagkatao natin ay ang ating espiritu. No? Sabi doon, ang tunay na ikaw ay espiritu na nakatira sa loob ng iyong katawan. Ang katawan ay bahay lamang ng isang tunay na pagkatao, ang espiritu. Nananahan. Makikita po natin mamaya yan. Sabi sa James 2:26, sabi riyan, for as the body without the spirit is dead. Kapag ka pala ang tao ay walang espiritu, ang katawan walang espiritu, ito ay patay. Kaya pag umalis ang espiritu, patay na ang ang katawan. Ang katawan ay ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang nagbibigay buhay sa katawan ay ang espiritu. It's your spirit that gives life to your body. The real you is not the body,
but the Spirit inside your body. Sabi po sa Genesis 2:7, the Lord's God forms the man from the dust of the ground and breathed into his nostril by the breath of life, and the man became a living being. Tingnan po natin. Ang salita pong breath ay galing sa original text na Hebrew na neshama, na isinalin po naman sa English na spirit. Sa ibang bahagi ng Old Testament, ito po'y lagi binabanggit. Pagka neshama, ito po ay spirit. No? Sabi kanina, yung hininga na ibinigay sa tao, yun po yung Spirit of God na ibinigay sa tao. Sabi po sa Job 26 verse 4, who has helped you utter this word, and whose spirit, neshama, spoke from your mouth. Marami pong talata sa Bible, sa Old Testament, nagbinabanggit po na ang neshama ay Spirit of God. The Lord God formed the man from the dust on the ground and breathed into his nostril the breath of life. Yung pong espiritong galing sa Diyos, ibinigay sa tao, yun po yung naging espiritu ng tao. Kasi yung espiritu natin galing sa Diyos. Naniniwala tayo doon? Kaya pag namatay tayo, ang espiritu natin babalik sa Diyos. Babalik sa Diyos yung espiritu natin. The man become a living being. This means that Adam's body and soul had no life in them until the spirit, neshama, was imparted. Kung wala po yung espiritu ng Diyos na ibinigay sa kanya, ay wala po siyang buhay. The breath, o neshama, o spirit, in your life-giving part, the breath of life, make the man a living being. Ang putik ay naging buhay ng hingahan ng Diyos. Hininga ng buhay. Ito po yung spirit. Di ba, napakaganda po ng pagkagawa sa atin. Kumuha po siya ng luwad, inanyuan po, hindi katulad po ng iba, sinasabi, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng puno, magkaroon ng mga hayop. Tayo hindi, kakaiba tayo, minolded tayo. Ginawa tayo ng Diyos at hiningahan tayo ng kanyang espiritu. Since your life comes from your spirit, it's yung inmost being natin ay spirit. We are a spirit being. Naniniwala po ba tayo? We are a spirit being. Sabi ng Proverbs 20:27, the lamp of the Lord searches the spirit of man and search out his inmost being. Kaya alam ng Diyos yung espiritu natin. Kaya kanina, sabi doon, we worship in spirit and in truth. Kaya pag nagwo-worship tayo, kahit yung ating soul mabigat dahil may problema ka, hindi ka nagwo-worship, hindi ka soulless worship. Bakit? Kasi makakapag-worship ka lang, pag soul lang po ang ginamit mo, makakapag-worship ka lang kapag maayos po yung pakiramdam mo. Kasi yung soul, yun po makita po natin mamaya, yung soul binubuo ng tatlo, yung ating senses, nung ating soul, yung kaluluwa natin, kapag maayos ka lang, makakapag-worship ka sa Panginoon, pero pag hindi na, wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, worship me in spirit and in truth. Kasi kahit anong sitwasyon ng buhay mo, pwede kang mag-worship. Kasi ang tinatanggap ng Panginoon, yung worship in spirit and in truth. Mamaya makita natin yon. Na pwede tayong mag-worship sa God. Pumunta tayo dito. Yan po ay gawa ng katawan. Pumunta tayo rito, nag-worship tayo. No, gawain ng katawan. At nung umiiyak ka, nagtataas ka ng kamay, yun po yung kaluluwa. Kasi meron kang pakiramdam. Yun yung pag-ano. Pero na kahit anuman sitwasyon mo, nakikipag-ugnayan ang espiritu mo sa Diyos. Kasi ang espiritu ibinigay sa atin para makipag-ugnayan sa Diyos. Okay. Sabi doon, you are a spirit, has a soul, lives in the body. Ikaw ay espiritu na may kaluluwa nakatira sa katawan. Ang espiritu ang sangkap ng iyong pagkatao, direktang may kamalayan sa Diyos.
Yung pong kaluluwa, wala pong kamalayan sa Diyos. Yung pong body, wala pong kamalayan sa Diyos. Kung wala ang Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya nga tayo, nung tayo po'y nagkamali, nagkasala, si Eva at tayo nagkasala, namatay ang kanilang espiritu. Ano po ginawa ng Diyos? Binuhay. Binuhay ngayon ng Diyos ang espiritu. Ibig sabihin, namatay, napahiwalay. Hindi na siya makaugnay sa Diyos. Kasi nga, dahil sa kasalanan. Ang ginawa ng Diyos, binuhay ng Diyos ang ating espiritu na ngayon, nagkaroon na tayo ng kamalayan sa Diyos. Kasi dati nang may kamalayan ang tao sa Diyos dahil sa espiritu ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, namatay po ang espiritu, binuhay ng Diyos ang espiritu. No? Na born again yung ating espiritu. Okay, ano po ang tatlong parte? May tatlong parte po ang espiritu. Una, the three parts of your spirit, unang-una po sa Proverbs, sabi dyan sa Proverbs, yun nga, yung kanina binasa natin, at sabi doon, una ay communion. Ang napakahalaga po ng Espiritu para binigay ng Diyos ang Espiritu to commune sa God. Sabi ng John 4:24, God is Spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kanina nagwo-worship tayo. Ano po ginamit natin? Sino po naramdaman ang presensya ng Diyos? Naramdaman mo ang Espiritu ng Diyos, hindi dahil nagtatalon ka, naglulundag ka, sumigaw ka. Hindi. Naramdaman mo ang presensya ng Diyos dahil sa Espiritu mo na ibinigay ng Diyos sa iyo, na binuhay. Kaya tayo, nagwo-worship tayo, kahit meron tayong inaalala, hindi natin inaalala yon kasi ang Espiritu natin nakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya pag pumunta po tayo dito sa church, nagwo-worship tayo, kalimutan natin yung mga problema natin. Ituon natin ang ating espiritu sa Diyos. Bakit? Kasi sa Diyos, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Kasi kung iintindihin mo, lahat ng problema mo, pumunta ka rito, lahat ng problema mo, makaka-apekto yan sa pagpupuri mo sa Panginoon. Pero kapag ang espiritu mo handa na mag-worship sa God, anuman ang problema mo, wala hong problema na makapagpuri sa Panginoon. Amen po ba? Tanging espiritu lang na may kakayahan na mag-commune sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay spiritual communion with God. Okay? Spiritual communion with God. Yung ating espiritu na nasa atin. Buhay yan. Hindi pwedeng hindi magkaroon yan ng pagsamba sa Diyos kasi binuhay yan ng Diyos. Ang Diyos ay wala sa mundo natural na karnal. Ang Diyos ay espiritu, ang Diyos ay nasa mundo ng espiritu. Ang paraan ng pagsamba na tinatanggap ng Diyos ay ang sa espiritu at katotohanan. Amen po. Kung ano po yung laman ng puso natin dahil ang espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya po tayo sumisigaw, kaya po tayo napapaiyak. Hindi dahil inaalala natin yung problema. Napapaiyak tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sino sa inyo naniniwala doon? Araw-araw hindi siya nagkulang. Araw-araw hindi siya nagpabaya. No? Kaya sabi ng Diyos sa atin, kahit anong araw, anong oras, anong panahon, anong problema natin, ang Diyos pa rin, nanatiling Diyos at mabuti siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung titingnan po natin, yung idea po na patungkol sa Diyos, minsan hindi natin maipaliwanag ng madalian. Marami pong mga pag-aaral patungkol sa Diyos. No? Pero ang pinaparating sa atin ng Panginoon, kung ang tayo po ay nabubuhay sa Espiritu, ang Espiritong binigay sa atin ay binigay para mag-commune para sa Kanya. Okay? Sabi po kanina, ang tunay po na pagsamba ay maaari lang mangyari kapag ang espiritu ng tao ay na-born again. Hello? Ano ibig sabihin ng espiritu ng tao ay na-born again? Sabi ko nga kanina, dahil sa kasalanan, ang tao po ay namatay sa espiritu. Nahiwalay sa Diyos. Nahiwalay sa Diyos. Pero dahil po sa
natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, na tayong naniwala kay Kristo sa kanyang natapos na gawa sa krus, ang unang binuhay po sa atin ay ang, Espiritu. Hindi po yung katawan. Hindi po yung kaluluwa. Hindi po yung kaluluwa. Minsan may pong Kristiyano mapanghusga. Bakit yung taong yun matagal lang umatin, hindi pa nababago? Yung pala, kaya hindi siya nababago, hindi ka pa rin nababago. Hindi, ang katotohanan, ang unang binuhay, yung Espiritu. Susunod na po doon yung soul. Susunod na po doon yung body. Kasi kung ano po yung nabago sa atin, yung Espiritu, kasi yan po yung nakikipag-ugnay sa Diyos. Tingnan po natin. Sa John 3:6, ang sabi doon, flesh give birth to flesh. Ano po ang tinutukoy doon? Natural birth. No? But the Spirit, ano po yung Spirit? Big letter. Mali lang yata ako doon. Yung Holy Spirit give birth to the Spirit. Yung pong Spirit dito sa huli, human spirit. Tinatawag na spiritual birth. No? Kaya ang born again, hindi po option o alternative. Ito po ay imperative. You must be born again. Pautos po ito. At yan po ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Hindi natin kaya mag-born again sa sarili natin. Tandaan po natin. Pero ang tao, kailangang ma-born again. Kailangang mabuhay ang kanyang espiritu. At yan po ay kasama sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan mo lang maniwala. Maniwala ka na ikaw ay born again. Hindi dahil sumanib ka sa grupo ng born again. Hindi po relihiyon. Ang born again ay proseso ng Diyos na binuhay ang ating espiritu. Hindi ho, dahil sumama ka sa GBM, born again ka na. Hindi po ganon. Sumama ka sa isang relihiyong group, no? Born again ka na, hindi. Hindi po religious group ang pagiging born again. Ito po ay process ng God sa buhay ng tao. Ito po yung relasyon ng tao sa Diyos. Sabi ng John 3:7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Makikita po natin, sa mga susunod natin lesson, mapagtatalakay po natin yan, yung tinatawag po na imperative. Pagkatapos po ni Brad Paul, 2 session uli yun, na Paul of Men, susunod na po yung imperative. Bakit ganyan, sunod-sunod? Kasi kailangan po natin, yan po yung prayer ko. Lord, ang bawat isa ay masaturate ng full grace teaching. At yan po, ang nais lang po namin ituro ang lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon. Sino po sa inyo born again na? No? Ito po ay pautos. Yung sinasabi you must be born again, ito po ay pautos. Kapag hindi born again ang tao, ang kanyang espiritu ay patay, hiwalay sa Diyos. Kaya hindi siya makaugnay sa Diyos. Hindi siya magkaroon ng connection. Wala siyang signal. Kasi ang signal ng Diyos sa tao ay ang espiritu ng tao na binuhay. No? Hindi siya maaaring makasamba sa Diyos. Hindi lang, sabi doon, hindi lang sa hindi siya makasamba sa Diyos, hindi pa niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tingnan po na. Kaya ho sinabi ng Panginoong Hesus, you must be born again. Kaya wag po tayong mahiya, born again ka ba? Yes. Huwag kang mahiyang sabihin, born again ka. Na born again ako hindi dahil sa grupong sinamahan ko. Born again ako dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng John 3:3, I replied, Jesus declare, I tell you, sabi ng Panginoon, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless is born again. Hindi ka lang makapag-uugnay sa Diyos kapag hindi ka born again, hindi mo rin makikita yung kaharian ng Diyos. Kaya para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, you must be born again. Imperative. Kailangan. No? Sa susunod po yan, matatalakay natin yan. Yan po yung una, yung communion. Pangalawa, intuition. Sabi sa Mark 2:8,
Immediately Jesus knew in this spirit that this was what they were thinking in their hearts. And He said to them, why are you thinking these things? Tingnan po natin, ang Panginoon merong na-discern niya o nagkaroon siya ng kutob. Pagkaho kasi ibig sabihin, dahil po sa limitasyon ng salita ng Pilipino, ang intuition ay tinagalog po ito, ang pinakamalapit po na Tagalog sa intuition ay salagimsim. Salagimsim, no? Salagimsim. Parang mas humirap intindihin. Yung intuition, pagka tinignan yan sa salagimsim. Sa totoo lang, ito po ay lalo pang lumalim. Pero sabi dito, ang pinakamalapit po, pinakamababaw ay sinalin po sa kutob. Yung kutob niya. Di ba ang Panginoon nababasa niya? Sa Panginoon nababasa niya talaga, hindi lang po kutob yun. Talagang sigurado siya. Sa mga, alam niya yung damdamin. Ano? Ang intuition po ay kakayahan ng iyong espiritu na makatawid sa mundo ng espiritu at mabasa maging ang iniisip ng tao. Nadidiscern mo yung espiritu ng taong ito because of the spirit na nasa iyo. Ano? Alam mo yung tao kung siya'y nagpupuri talaga sa Panginoon. Alam mo yung tao kung siya'y born again. Ano? Hindi dahil sa kanyang ginagawa. Nadidiscern ang espiritu mo. Kaya pagka ikaw ay nasa worship, hindi ka tumitingin sa paligid. Yung espiritu mo ginagamit mo para makapag-worship ka. Na kahit yung worship leader ayaw mo doon, o yung tumutugtog ayaw mo doon, nakakapag-worship ka. Bakit? Kasi hindi ka naman soloist. Hindi sumasamba ka sa kaluluwa. Kasi pag sumasamba ka sa kaluluwa, pag may nakita kang ayaw mo, hindi ka makakasamba. Matayo pa naman doon. Ganun rin. Alam niyo po ba yung mapanghusgang kaisipan, hindi galing sa Espiritu ng Diyos? Galing niya sa kaluluwa kasi may nararamdaman ka para sa Kanya. Kaya napakahalaga po na meron tayong Espiritu ng Diyos. Ang kakayang ito, ang Espiritu ay sumusubsob sa pagbagsak ng tao kasi nga nung namatay po ang tao, namatay ang kanyang Espiritu. Ano? Sabi doon, at minsan maging ang kanyang sariling pag-iisip ay hindi niya mabasa. Pagpatay po ang espiritu ng tao, walang direksyon ng tao. Dahil sa spiritual, ang napagkahiwalay ng tao sa Diyos, ang ganitong kakayahan ay hindi niya magamit. Kaya yan po yung napakahalaga sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng discerning o kutob na ito'y spiritual, ito'y ayos. No? Di ba sa teaching, nakikita natin, bakit nakikita natin yung, nabuksan tayo sa mensahe ng biyaya? Kasi may espiritu. May espiritu nagpaunawa sa atin ng mensaheng ito. At merong Bible. Napakahalaga ng Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos. Ito ay spirit. Ito ay espiritu. Di ba? Ang nilalarawan din ang Bible ay espiritu. Ang pangatlo pong nilalaman ng spirit ay conscience. Conscience. Okay, sabi na Romans 9:1, I speak the truth in Christ, I am not lying. My conscience confirms in the Holy Spirit. Bakit? Sinabi ni Pablo to kasi meron siyang espiritu, meron siyang konsensya, nag-uugnay. Pag wala akong espiritu, konsensya lang. Pag patay ang espiritu, konsensya lang. Ang konsensya po ay parte ng iyong espiritu na nagsasabi sa iyo kung ano ang tama at mali. Hiwalay ang salita ng Diyos. Ito'y gabay ng isang tao sa paglakad sa mabuting buhay. Kapag ang tao po ay walang salita ng Diyos, walang espiritu ng Diyos, patay pa, kasi hindi pa siya naboborn again, ang kanyang gabay para mamuhay ng maayos, ano? Konsensya. Konsensya po yun. Kaya yung tao, may makabutihan talaga ang tao, hindi naman masama ang tao.
Meron siyang konsensya. Kunyari, hindi pa niya nadidinig ang Word of God, hindi pa niya nadidinig ang mabuting balita, nandun ka sa tribo. Di ba sa tribo, meron silang pamantayan ng pamumuhay ng maging mabuti? Conscience yun. Okay, sabi rito, hiwalay sa salita ng Diyos, yun po ay ang paglakad sa mabuting buhay. Ang tao ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan ay hahatulan ng Diyos ayon sa batas na nakasulat sa kanilang konsensya. Okay. Kasi yan po yung pinoproblema ng iba. Kaya yung iba, namumundok. Nagmi-mission. Okay po yon, mag-mission sila. Kasi nga, sila naman, pag hindi naaabot sila ng mabuting balita, hindi nila nakilala si Kristo, hahatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang konsensya. Kasi hindi naman nila narinig ang good news. Eh, ang Diyos naman po ay fair. No? Sa Romans 2:15-16, sabi nila, since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts knowing, accusing now, even defending them. This will take place on the day when God will judge men, secret through Jesus Christ, as my gospel declare. Kapag po ang tao ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, ang paghatol po ng Diyos ay ayon sa pagtanggap o pagtanggi. Nadinig na eh. Nalaman na niya na si Kristo ang daan ng buhay at ang katotohanan, wala makakapunta sa Ama sa pamagitan niya. Si Kristo, walang anumang pangalan na ibinigay ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan ni Jesus. Narinig na niya yon. Pero sabi doon, kung walang narinig, hahatulan sila ayon sa konsensya. Batas ng konsensya nila. Pero, kapag narinig na nilang mabuting balita, kung timanggi sila, may hatol. Ang paghatol ng Diyos ay ayon sa pagtanggi at pagtanggap nila sa kaloob ng Diyos. Kaya nga, kapag narinig mo ang mabuting balita, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ang taong hindi pa born again, ang gabay niya ay ang kanyang konsensya. Ang panganib lang dito, kapag hindi ka born again, hindi na born again ang spirito mo, hindi ka nakakilala sa Panginoon, wala ka pa ugnayan sa Diyos dahil sa patay ang espiritu mo, hindi ka na born again, sabi rito, ang problema rito, ang panganib dito ay kapag sa katagalan, ito ay namanhid na sa mga ginagawa mong mali, no? Sa ginagawang ano ang tama at mali ay malaking panganib. Kaya salamat po sa Diyos. Binuhay niya ang ating espiritu. Amen po. Kasi kung hindi ho binuhay ng Diyos ang ating espiritu, hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya marami pong naluloko ng mga budol-budol na relihiyon. Kasi wala silang discerning. Wala silang espiritu ng Diyos. Yan ba ay tama? Yan ba ay mali? Binabasa nila ang Bible ayon sa kanilang sariling karunungan, hindi ayon sa espiritu ng Diyos. Kapag ang tao po naman ay na-born again, sabi diyan sa verse po dyan, di po ba? Kapag ang tao naman ay na-born again na, ang banal na espiritu at ang salita ng Diyos ang kanyang gabay. Amen? Kaya tayo nag-aaral kasi gabay natin ang salita ng Diyos. Kaya naman natin naiintindihan ang salita ng Diyos dahil sa espiritu na nilagay sa atin. Di ba? Kaya nga sabi niya, pinili niya yung mga mangbang upang hiyain ng mga marurunong. Ibig sabihin, ang salita kasi ng Diyos, hindi parunungan. Hindi pataasan ng degree na pinagtapos. Ang pagkaunawa sa Bible ay sa pamagitan ng karunungan ng Espiritu na ibinigay sa atin. Kaya ang gabay natin, kung tayo po'y na-born again na, ang gabay natin ay ang Espiritu ng Diyos at ang kanyang salita. Sabi sa John 16:13 at 2 Timothy verse 3:16. Meron ba dyan? John 16:3 tsaka 2 Timothy
3:16. John 16:3. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Sino nagpapaliwanag nun? Yung Espiritu na sayo. Espiritong binuhay ng Diyos. Espiritu. At ang salita ng Diyos ay gabay din. Sabi sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan, ilan po? Lahat ng kasulatan ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Gabay natin ang Word of God. Gabay natin ang Holy Spirit. Kaya wag natin bawasan ang Bible. Sabi nila, ang grace, hindi na raw naniniwala sa Old Testament. Hindi po totoo yun. Ang Old Testament ay shadow ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kasi napakahalaga ng Old Testament. Binanggit doon na darating ang Messiah. Ang kanyang gagawin sa natapos na gawa niya doon sa krus ay para sa ating ikabubuti. Amen po. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sa sandaling ikaw ay maborn again, ang iyong konsensya ay higit na nagiging mabisa sapagkat ito'y napapalakas ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Kasi kung konsensya lang, maaaring kapag nasanay na tayo, nawawala na yung konsensya. Bakit may mga ganon? May bayarang pumapatay. Wala ba silang konsensya? Sa tingin ko, may konsensya po sila. 10,000 papatay sila ng tao, may konsensya sila. Pero pag araw-araw nilang ginagawa yun, nawawala na konsensya. Kasi manhid na. Pero tayo, salamat sa Diyos. Kasi meron tayong espiritong binuhay at ang salita ng Diyos. At ang higit sa lahat, yung biyaya ng Diyos sa atin. Hindi tayo aakayin ng biyaya ng Diyos sa pamumuhay sa kasamaan. Ang biyaya ng Diyos, aakayin niya tayo sa pamumuhay ng merong katwiran. Kasi yung grace ni God ay ang Espiritu ni God na nasa atin. Amen po ba? Romans 9:1, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirmed in the Holy Spirit. Magkasama po yan. Magkaugnay. Man is a personal being. Hindi lang po siya spirit being. Man is a personal being. We are created like God. God is a personality of mind, emotion, and will. Ang Diyos po ba ay merong mind, emotion, and will? Hindi, meron, di po ba? Meron siyang mind, meron siyang emotion, meron siyang will. Likewise, man is a personality of mind, emotion, and will. Ang nagiging tampulan po ng pagtatalo ng bahaging ito ay ang salitang personality. Ayon sa iba, ang salitang ito ay tumutukoy sa tao o person. Muli, aminado po dito sa pagpapaliwanag dito na hindi ito ang eksaktong salita na maaaring maglarawan ng ideyang ito ay dahil sa kakapusan po ng salita ng ating salita. Ang pinakamalapit po sa salitang personality ay hindi lamang nangangahulugan ng person o tao, iba ang kahulugan po ng corporeity sa personality. Ang corporeity po ay may personality, pero ang personality hindi nangangailangan ng corporeity. Ang corporeity yung katawan. Sabi nito, ang corporeity ay galing sa salitang corpus. Ang ibig sabihin po ay body. Kaya po ayaw nilang maniwala na ang Diyos ay personality. Wala daw siyang body. Pero pwedeng personality na walang corporeity. Yun po yung Diyos. Wala siyang katawan. Espiritu siya. Pero meron siyang mind, will, and emotion. Tayo, mga tao, meron tayong body. Ito yung sinasabi po ng tao na merong katawan, corporeity, ang tao ay may katawan. Tayo, at andito po yon. Meron ding personality, mind,
Emotion and will. Sino po sa inyo may mind, emotion, and will? Okay, ang Diyos po ay personality of mind, emotion, and will. Bagamat wala siyang corporeity, wala siyang katawan. Ang Diyos po ay persona dahil meron siyang isip, damdamin, at kalooban, bagamat wala siyang katawan, katulad po ng tao. Man was created with mind. Sino sa inyo may isip? Hello? May isip po ba? May isip tayo, kaya nga tayo naiintindihan ng lahat ng bagay eh. Nang nilikha po ng Diyos ang tao, binigyan niya ito ng kakayahang mag-isip, makadama, at magpasya katulad niya. Nang nakita niya ang tao, binigyan niya ito ng personalidad na pangalanan ang lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Tingnan po natin, genius po ang tao. Pinakamarunong po ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sabi sa Genesis 2:19-20, Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called its living creature, that was its name. So that man gave name to all the livestock and the birds of the air and all the beasts of the fields. Gaano po ba karami ang hayop sa mundong ito? Hindi po ang iyong asawa ang hayop, no? Hindi yung kapitbahay mo, no? Yung animal. Ba napakarami? Pag pumunta ka po siguro sa Manila Zoo, hindi mo matatandaan yung pangalan nun eh. Di ba may mga pangalan po sa Manila Zoo? Pag pumunta ka doon sa zoo, makita mo yung mga pangalan. Ano ba ang tawag sa English, ano sa Tagalog, hindi mo matatandaan. Pero si Adan, siya ang nagpangalan. No? Kaya binigyan po siya ng kaisipan. Ang ganito mang gawain ay nangangailangan ng isip. Yung magpangalan ka sa hayop, kailangan po ba ng isip? Hello? Andiyan pa ba kayo? Matatapos na po tayo. Huwag kayong mag-alala. Mabibigyan mo ba ng pangalan ang lahat ng hayop sa hardin nang wala kang kaisipan? Kaya ang Diyos po nagbigay ng isip sa tao. Si Adan po ang pinaka-genius. Nilikha ng Diyos ang tao na matalino. Pag sinabing nilikha ng Diyos ang tao na matalino, lahat tayo matalino. Kasi doon tayo galing. Kaya lang po nabobobo ang anak mo kasi sinasabi mo, bobo mo, apakabobo mo naman. Kasi buhay at kamatayan nasa dila. Tama? Kapag ang anak mo, sinasabihan mo ng bobo, lalong mabobobo. Pero kapag anak mo, sabi mo, kahit na hindi siya magkaroon ng maagang pagtanggap, sabi mo, matalino anak mo, matalino, makakatapos ang anak mo. Speak life. Makulit na nga yung anak mo, sinasabi mo pang makulit, lalong kukulit. Pasaway na nga sinasabi mo, pasaway ka talaga. Lalong magiging pasaway. Kasi yun yung binibitawan mo. Dapat kung ano po yung binibitawan natin sa salita, ay paniwalaan natin na ito'y mangyayari. No? Binigyan tayo ng kaisipan. Man was created with mind. Pangalawa, man was created with will. Nang nilikha ng Diyos ang tao, ginawa niya itong administrator ng kanyang mga nilikha. Ang ganitong gawain ay nangangailangan ng kakayahang gumawa ng desisyon o magpasya. Alam niyo po ba, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, binigyan niya tayo ng pagnanasa at kakayanan na may sagawa ang kanyang kalooban. Huwag kang matakot. Kung tinawag ka ng Panginoon bilang leader ng isang cell group, mag-Bible study leader ka, huwag kang matakot. Huwag mong tingnan na kahit marunong yung bina-Bible study mo kasi tinawag ka doon. Siya ay nagbigay ng pagnanase. At siya din ang magbigay ng kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. Amen po ba? No? Ako, pag minakausap po akong pastor, pagka tinanong sino ba yung mga miyembro mo, naku, yung mga miyembro mo, matatalino ah. Matataas sa mga pinag-aaralan nun ah. Ikaw ba nung natapos mo? Ako, electrician. Saan ka ka-graduate na Bible school? Ako po galing sa Sunday school. Hindi naman tayo binigyan ng
tinawag ng Diyos dahil sa ating natapos. Binigyan niya tayo ng kakayanan kasi siya ang nagbigay nito. At ang karunungan magagawa natin kasi siya po ang nagbigay nito. At ang kakayanang may sagawa ang kanyang kalooban, magagawa po natin to. Amen po ba? Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to care of it. Yan po yung tandaan po natin. Sino naglagay? Ang Diyos. Sino pumili? Ang Diyos. Ano ang ginawa? To care of it. Sino ang magbigay ng kakayanan? Ang Diyos din po nagbibigay ng kakayanan. Psalms 8:6, you make him and to rule over the works of your hand. You had put all things under his feet. Alam niyo po, pag binigay sa iyo ng Diyos, hindi naman tayo pababayaan, bahala ka sa buhay mo. Hindi sasabihin ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. Siya mismo magbibigay sa atin ng kakayanan. Amen. Amen po ba? Man created with, ano sabi kanina? Will. Pangatlo, man created with emotion. Ang tao ay nilikha ng Diyos katulad niya, mayroong damdamin o emosyon. Ang Diyos ay mayroong emosyon. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung wala siguro ang emosyon ng Diyos, patay tayo dyan. Patay tayo. Kasi wala siyang pakialam sa atin. Pero dahil ang Diyos may emosyon, may pakialam siya sa atin, ibinigay nga niya yung kanyang sariling anak para sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. No? Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Sa Genesis 4:1, dahil po ang Diyos ay emosyon, ang Diyos po ay may emosyon, tayo rin po ay may emosyon. Genesis 4:1, Adam, sa GWT translation, Adam made love to his wife, Eve. She became pregnant and gave birth to Cain. Tingnan po natin. Meron po bang love si Adam para sa kanyang asawa? Amen. Tingnan po niyo ang asawa niya. May love po ba yung asawa niyo? Yan, may love. Sa New Living Translation, sabi dito, now Adam had sexual relation with his wife, even she became pregnant. Tingnan po lang, ang marital sex ay ang pinakamataas na antas ng ekspresyon ng pag-iibigan ng mag-asawa. Ang sabi sa Biblia, ang dalawa ay naging isang laman. No? And they will become one flesh. Kaya po sila nagsama, sabi nga sa Bible, ay hindi po sila nahihiya sa isa't isa. Kasi meron silang emosyon para sa kanilang, sa bawat isa. Tandaan po natin, you are created like God. You are created like God. Sabi doon, you are created like God. God is a triune God. Kung triune God po ang God, tayo po ay triune being. Ang triune God may Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the Holy Trinity. But the triune being, we have spirit, soul, and body. Naniniwala ba tayo dito? You are created like God. Okay. Ano po ang huling-huli? Sa life application. Believe that God is a triune God. Likewise, man is a triune being. God is Elohim, is divine Trinity, Father, the Son, and the Holy Spirit. Man is a human Trinity, spirit, soul, and body. Man is a triune being. It's called trichotomy. Ito po yung paniwalaan po natin, hindi kay dichotomy. Dahil ito po ang malinaw sa sinasabi sa Bible, trichotomy, the spirit, soul, and body. Man is spiritual being. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Man is a spirit, is a person being. We are created like God. God is a personality of mind, emotion, and will. Tandaan po natin, man was created with mind, will, and emotion. Okay, what is the big idea? The big idea
I'm created like God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na iisang Diyos na may tatlong persona. Salamat, Ama. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Banal na Espiritu. Sapagkat kayo ay tatlong persona na siyang kumikilos at gumagalaw sa buhay po namin sa isang pagka-Diyos. Salamat po sapagkat tunay nga na ipinaunawa mo sa amin na kailangan namin ng iyong Espiritu. Salamat po at binuhay mo ang Espiritu namin. Nagkaroon kami ng pagkakilala at pagkaunawa sa inyo. Nakita namin ang lawak at ang ganda ng iyong biyaya, ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil kami po ay binigyan mo ng bagong buhay. Kami po ay na-born again. Binuhay mo ang aming espiritu at patuloy naming ninanasa na ikaw ay makilala ng lubusan. Patuloy naming ninanasa na ang iyong natapos na gawa, ang iyong mensahe ng iyong biyaya ay patuloy po naming maunawaan at lumahan kami dito. Sapagkat ang hangarin mo, O Diyos, sa buhay namin, patuloy namin ipahayag na ang iyong naisin na ipamalita, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos. Tunay po, sa iyo po ang aming papuri, sa iyo ang aming pagdakila, pagluwalhati, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? Sino po yung kanina? Magpalista po kayo para kasi o-orderin pa ho ito eh. Susunod po natin ay Paul of Men. Ang Paul of Men, tatalakayin po ni Brad Paul. 2 linggo din po yun. Maganda po ito kasi nag-start tayo sa basic. Maaring sasabihin nyo, nadinig ko na yan, di ikaw na. Repetition is nagdudulot na, retention ay nabubuo dahil sa paulit-ulit. No? Para ma-retain, ma-retain po yung ating pag-aaral, kahit basic po yung pag-aaral natin. Inuulit-ulit po natin. Amen? Yun po, repetition ay magbubunga ng retention. Amen? Pili po tayo nito, 20 pesos. Sa 2 linggo, 10 piso lang sa 1 linggo, di ba nyo kaya? Sagot na nga po ng church yung kalahati, no, para sa inyo. Okay? Sige po, salamat po sa bawat isa. Doon po sa attendance, lagay doon ninyo kung order po kayo. No? 2 po kasi yung orderin na natin. Created like God, tapos Paul of Men. Kaya kung gusto niyo pong orderin na po natin. Salamat po sa bawat isa. God bless you. Doon po sa mga nasa live stream. Kasama po kayo sa gagraduate, maglagay lang po kayo dyan. Present. Maglagay po kayo ng present dyan at nakinig po kayo. Salamat po sa Diyos sa bawat isa. Tinatawagan ko na po ang bread. Magandang umaga po uli sa ating lahat. Tayo po ba ay napagpala sa ating narinig na salita ng Diyos? Amen. Tunay nga na napakabuti niya. Alam nyo, patuloy nga na ang salita ng Diyos ang dapat na maging authority ng bawat isa. Alam nyo po ba nang habang inaral ko din before itong module na ito, akin pong napagtanto na ako po ay nasa paniniwalang dichotomy. Akalain niyo po iyon. Ako po ay hindi trichotomy. Nung nagsimula po ako ng aking pag-aaral sa Biblia, ako po ay naniniwala lang na tayo ay mayroong body at meron lang pong soul. At ang soul po ay interchangeably sa spirit. Pero it is the Word of God na
dapat nating tignan. Hindi yung aking sariling interpretasyon. Tama po ba? Ang sinusunod nating interpretasyon ay hindi interpretasyon lamang ng tao, bagkos kung ano po yung sinasabi sa kasulatan ng ating pong Panginoon. Amen. So patuloy po tayong kinokorek. May mga nagiging wrong theology sa simula, pero eventually tayo sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay kinokorek. And let's be humble enough, no, to accept yung pong mga mali nating paniniwala noon at meron palang tama na sinasabi ang Bible. Okay, amen, amen. Tayo po ay dadako sa pagpira-piraso ng tinapay. Ang sabi po sa Bible, John 1:17, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." Amen. Alam niyo po, nung si Moses ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon bago po ibigay ang kautusan, 40 days nag-fasting siya. At nung ibinigay niya ang kautusan sa Israelites, 3,000 died. 3,000 died. Pero, nung si Jesus Christ ay dumating, sabi dito, full of grace and truth. Alam nyo, nung dumating si Jesus at na-preach ang gospel, 3,000 were saved. Amen? Hindi ba nakaka-excite na tayo ngayon ay nasa bagong tipan at tayo ngayon ay may hawak na buhay na walang hanggan? Alam niyo po ang sabi sa John chapter 5 verse 24, sabi ni Jesus dito, "Truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life." Alam nyo ba ang ibig sabihin na salitang has passed? Ito po ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay metabaino. Alam niyo yung metanoia, change of mind. So yung metabaino ay change of step, change of walking, change of direction, mga kapatid. You has passed from death to life. Ibig sabihin, nagbago ka na ng direksyon. Before, papunta ka sa death. But now, you are to life. Amen. Amen. At alam nyo kung anong ibig sabihin ng life na ito na sinasabi ni Jesus dito? Sa salitang Griego, hindi ito bios. Buhay lang. Di ba? Minsan, ang iniisip natin, akala natin, has passed from death to life. Okay, buhay. Sige, buhay. Mabubuhay lang ako. As in, bios. Hindi po. Ang sinasabi ni Jesus dito ay Zoe. At alam nyo ba ang Zoe life? Ito po ay abundant life. Kapatid, you have the abundant life because you have passed from death to life because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga natin to inaalala that we have already passed from death to life. Etong breaking of bread. Dahil ito yung simbolo that we have already passed from death to life. Are you ready to remember what the Lord did on the cross? Amen. On the night he was betrayed, kinuha niya yung tinapay and said, "This is my body
which is broken for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po nating kainin. Kunin po natin yung saro. Sabi po ni Jesus, "This is the blood of my covenant, of my new covenant in you. And as often as we drink from this, we proclaim the Lord's death." The Lord's death, because of that death, we have passed, metabaino, from death to life. Sabay-sabay po nating inumin. Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, O God. Salamat dahil sa iyong bugbog na katawan, kami po ay gumaling. Panginoon, dahil sa iyong mga latay at sugat na tinamo, kami po ay naging malakas, malusog at masigla, Panginoon. Salamat po sa buhay na ibinigay mo para sa amin. Ikaw ay naging mahirap upang kami ay magkaroon ng kasaganahan. Ikaw ay napasakit upang kami ay magkaroon ng abundant life. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Ngayon pa lang ay dinedeklara namin na kami ay magaling, Panginoon. In Jesus' name, O God. Salamat, O God, dahil ikaw ang nagbigay ng dugo, Ama, upang ang lahat ng aming mga kasalanan ay malinis, O God. And we are now righteous in your sight, O God, because of what you did on that cross, Panginoon. Dinedeklara namin ito, pinaniniwalaan namin ito bawat araw ng aming buhay. Salamat, Ama, sa kabutihan mo. Ito nga po ang aming panalangin sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, good morning. Tunay po na we are created like God. Pakitingnan nga po yung katabi nyo kung ang glory ng Diyos ay nagniningning sa kanyang muka. Hala. Amen? Amen. Sabi nga po ni Pastor Fergin po kanina ay yeah. Alright, sige po. Hintay lang po natin mag-settle ang lahat. Alright. Tulad po nung napag-aralan natin kanina, that God, we are like God. We are created like God. And God is love. And that's why it is in our born-again spirit that we love others, that we love God. Amen. And it is in our born-again spirit that through that love, we can give. Amen. And pakitingnan nga po ang iyong katabi at sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay pagpapala dahil sa pag-ibig na ating nadama sa Panginoon. Alright. Let's do something different today. Can we all stand up? Dahil po sa pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon, at dahil tayo ay nilikha na kawangis niya, tayo po ay natututong magmahal at tayo din po ay nagiging pagpapala. Ang katabi nyo po ay pagpapala sa simbahang ito. So ang gagawin po natin ngayon is ipagpe-pray po natin ang ating kapatid na patuloy na nagiging pagpapala dahil din sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga, we are graced to give. Amen. So, mag-asawa sa mag-asawa, babae sa babae, pwede nyo pong hawakan ang inyong balikat, pwede nyo pong akapin, o pwede nyo pong hawakan yung kanyang stomach, kasi within you. Ewan ko, mayroong prophetic with the stomach, no? Alright, everyone has a partner.
Ngayon po, ipagpe-pray po natin yung prayer ni Apostle Paul sa Ephesians. Tapos, idideklara po natin mightily sa ating katabi. Handa na po ba? Mightily. Babasahin ko po at inyong uulitin. Let's pray it with deep conviction. Amen? Alright, let's be a blessing to each and everyone. And I pray that He would unveil within you the unlimited riches of His glory and favor, until supernatural strength floods your inmost being, with His divine might and explosive power. If you claim it, you say amen. Then you will be empowered to discover what every Holy One experiences. The great magnitude of the astonishing love of Christ in all dimensions. Its dimension. Amen. How deeply intimate and far-reaching is His love. How enduring and inclusive it is. Endless love beyond measurement that transcends our understanding. This extravagant love pours into you until you are filled to overflowing with the fullness of God. Amen. And then, by constantly using your faith, tell your neighbor, the life of Christ will be released deep inside you. And the resting place of His love will become the very source and root of your life. Never doubts God's mighty power to work in you and accomplish all this. Sabay-sabay po tayo with deep conviction. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. And for His miraculous power constantly energizes you. Can we lift our hands to our God? And our offerings. Now, sabay-sabay po tayo. Now, we offer up to God all the glorious praise that rises from every church in every generation through Jesus Christ and eternity. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mari po nating ipagkaloob ang ating mga kaloob. Thank you po. Sound check. Okay. Ayan, salamat po sa lahat ng nagkaloob. Salamat po sa lahat dahil lahat po ng yan ay galing sa Panginoon at patuloy po tayo pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Dahil yan po ang nais niya, tayo po pinagpala, tayo po ay pinaboran. Okay, announcement po, last Friday dapat meron tayong COG. Kaya lang napakalakas po ng ulan, ang iba po ay pinaha. Sa susunod na po na Friday, September 13 po yata yun. Itutuloy po natin ang last session ng COG. No? Punta po tayo dito alas 7 po ng gabi. At patuloy po nating hinahayag na ito po ay matutuloy na. At wala akong balakid para ito hindi na matuloy. Okay, salamat po sa bawat isa at
Ang schedule din po sa polo ay next week. No, next week kasi ngayon po ay medyo baha doon. Kaya mahirap pong puntahan. Kaya next week po ang atin pong service sa Polo Villa Valenzuela. No? At doon po tayo uli ay magpapahayag po ng kabutihan ng Diyos. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa nasa live stream. Patuloy po tayong sumama at makikonnect sa susunod po na linggo. At sana po magkaroon po kayo ng pagkakataon na makadalo face-to-face dito. At welcome po kayo lahat na nandiyan sa live stream. Welcome po kayo sa Gospel Bearer Ministry. Ang Gospel Bearer Ministry po ay full grace. Ang atin pong tinuturo ay pawang ang natapos lamang na gawa ng Panginoon, ang masagana niyang biyaya. At patuloy pong itinataas ang tanging pangalan lamang ni Kristo sa lugar na ito. Salamat po. God bless you all. Tinatawagan ko na po ang closing prayer.